जिले 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 यार लड़कियां मिले 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 मिले. Alright, welcome back mga kabayan dito po sa ating munting YouTube channel, ang Nards TV 51. Good afternoon po, Luzon, Visayas at Mindanao. At siyempre, hindi rin po natin nakakalimutan ang ating pong mga kababayan na OFW kung saan ay nagtatrabaho sa abroad para po sa kanilang mga mahal sa buhay, para sa kanilang pamilya. Mag-iingat po kayong lagi mga kababayan at mga mahal na kapatid. Pag-usapan po natin mga kabayan, ito po good news po ito mga kabayan. Good news naman ang pag-usapan natin. Ito pong utang po ng Pilipinas mga kabayan. Dahil ang gobyerno po ni PBBM ay muli na naman pong nakapagbayad ng 90 billion. Ito pong taon na ito mga kabayan. O kaya good news ito sa atin, para sa atin lahat ng mga Pilipino. Pero bago po natin panurin ang balitang ito, ay kung hindi pa po kayo nakapag-subscribe, abay mag-subscribe po kayo. At huwag kalimutan i-click ang notification bell para po maging updated po kayo sa atin pong mga reaction video. Dito lang po sa Nards TV 51. At huwag nyo rin pong kalimutan, i-follow po ang ating pong Facebook page, mga kababayan at mga mahal na kapatid. At mayroon din po tayong TikTok. Ayan, kung may TikTok po kayo, follow rin po ako sa TikTok. Papanood nyo rin po doon yung mga ina-upload po natin, mga kababayan. Ito po, sige, panoorin po natin ang balitang ito na kung saan nga po ang gobyerno ni PBBM ay muli nga pong nakapagbayad ng 90 billion pesos mga kababayan. Ito po, panoorin natin. Samantala, nagbayad ng halos 90 billion pesos na utang ang Pilipinas noong November 2025. Sa datos ng Bureau of Treasury, mas mataas ito ng 36.7% kumpara sa 65.78 billion pesos na ibinayad ng bansa sa parehong buwan noong 2024. Umabot naman sa 2.02 trillion pesos ang kabuang utang ng bansa na nabayaran mula January hanggang November 2025, mas malaki kumpara sa 1.95 trillion pesos sa parehong panahon noong 2024. Nakakabayad doon pala tayo ng utang. Oo, hindi lang tayo masyado updated, pero kapag ka nabayaran na, saka tayo na-inform. Hindi, alam nyo, yung, again, yung pong pagkakaroon ng utang, per se, hindi naman masama. Oo, basta binabayaran. Kaya ka nga pinauutang nung nagpapautang. Halimbawa, yung kapitbahay mo, o kaya yung sari-sari store na inuutangan mo ng mantika, sabon, at iba pa, dahil sa marunong ka magbayad. Oo, at pinagkakatiwalaan ka. Pinagkakatiwalaan ka. Tama ka doon kantina. Kapag ikaw ay nangutang at ikaw ay marunong magbayad, makakaulit ka. Yun talaga. Makakaulit ka. So, ang binabanggit mo, nung November 2025, ang binayaran nating utang ay halos 90 billion. 90 billion na pesos. At yung kabuuan ng 2025, wala pa. 2.02 trillion pesos. Ang buong 2025. Oo, ang nabayaran. Ang nabayaran natin. Oo. Isipin nyo, ang budget natin noong last year, magkano? 6.320 plus trillion. So lumilitaw na more than 30% o mga humigit kumulang 30% ng budget natin. Pambayad lang na utang? Yun lang. Napunta dun. Pero ang importante, nakakabayad tayo ng utang. Pwede ulit tayo umutang. Mangutang tayo. Mangutang tayo uli. Yan nga po mga kabayan. Napakinggan po natin ang ulat ni Katunying, mga kabayan. Kaya masasabi natin na ang gobyerno natin ngayon ay nagsisikap sa pangunguna nga po ni PBBM, nagsisikap na ang utang natin ay unti-unting mabayaran. Ayan, siya lang po nakagawa niyan mga kababayan. Mula sa mga nakarang administrasyon. Hindi po nila nagawang magbayad ng utang. Lalo na po ito pong si Duterte. Dahil ito po talaga si Duterte ang siya pong nagpalubog ng utang ng Pilipinas. Taliwas po ito sa ipinapakalat ng mga DDS, mga kabayan. Si PBBM daw po
ang nagpalaki ng utang ng Pilipinas. Ayan po ay kasinungalingan. Panlilin lang po yan, mga kababayan. Ito po mga DDS na ito. Oh. Dahil si Duterte po talaga ang umutang ng napakalaki. Oh, kasi ang utang po natin, mga kababayan, noon, simula po kay Ferdinand Marcos Sr. hanggang kay Pinoy Aquino, itong si Noynoy Aquino, mga kababayan, ang utang po natin ay nasa 5.94 trillion lang ang utang natin. O ilan silang presidente mula kay Marcos. O Marcos, tingnan natin, Marcos, Cory, Estrada, Noynoy Aquino. O, ang utang nila, mga kababayan, ilang presidente yan, 5.94 trillion lang. Pero nung pumasok po si Duterte, mga kababayan, abay na doble po ito, higit doble po ang nangyari ang paglaki ng utang ng Pilipinas. Umabot po ang utang ng Pilipinas nung umupo na si Duterte, umabot na ng 12.79 trillion. Yan po ang utang, mga kababayan, ni Duterte. Na halos umutang po si Duterte ng kulang-kulang 7 trillion ang kanya pong nautang. Ayan. O kaya, tapos sasabihin ng itong mga DDS nito, mga kabayan, simula daw nang po si Bongbong Marcos, lumubo na raw ang utang ng Pilipinas. Panlilin lang po yan. Si Duterte ang nagpalubog ng utang ng Pilipinas. Bagamat si PBBM, umutang din. Pero ang inutang ni PBBM, mga kababayan, ay 3.26 trillion lang ang kanyang nautang. Simula nung po siya 2022. O kaya nga po yung utang po ng Pilipinas, mga kababayan, nung pagkatapos ng natitirang utang ng pambansang pamahalaan ay umabot sa 16.5 trillion ang kabuuang utang, mga kababayan. Dahil umutang nga po si PBBM ng 3.26 trillion. O kaya umabot na ganyan. Pero ang ikinaganda, mga kababayan, dito po sa gobyerno ni PBBM, nakapagbabayad po siya ng utang. Nakapagbayad siya ngayon ng 90 billion. O kita nyo yan, mga kababayan? Si Duterte, ang laki ng inutang niya, kahit piso hindi nakapagbayad Hindi po ba? Kahit piso, hindi siya nagbayad. Ang anong nangyayari ngayon, nagsasakripisyo, ang nagsisikap ng pagbayad, si PBBM. Ang totoo niya, ang nabayaran na utang ni PBBM, mga kababayan, simula nung naupo siya, umabot na ng 2 trillion. Hindi po ba? 2 trillion ang nabayaran niya na utang. Kaya yan ang ginagawang pagsisikap ni PBBM, mga kababayan. Siya lang, namumukod tanging presidente na nakapagbayad ng utang ng Pilipinas kahit papano. Yung mga nakaraang administrasyon, utang lang ng utang. Pero hindi naman nagbabayad. Yan ang pagkakaiba. Kaya wag pong kayo maniniwala na si PBBM daw, sabi ng mga DDS, ay lalong lumaki ang utang nung siya na daw pang umupo. Ang totoo niyan nababawasan nga yung utang ngayon, hindi nakapagbabayad siya, hindi po ba? Yan po ang katotohanan, mga kababayan. Hanggang dito na lang po muna tayo. Hanggang sa muli, ito po ang Nards TV 51.